Minsan, kahit tahimik ka lang sa bahay, may kapitbahay talagang laging naghahanap ng issue. Lahat pinapakialaman, lahat pinupuna. Pero paano kung ayaw mo ng ma-stress at gusto mo lang ng payapang buhay? Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo haharapin ang toxic na kapitbahay nang hindi ka nadadala sa gulo. Number 1, limitahan mo ang pakikipag-usap mo sa kanila. Kasi hindi lahat ng tao sa paligid mo ay kailangan mong bigyan ng access sa buhay mo. Hindi ibig sabihin nito na suplado ka o masama kang tao. Ibig sabihin lang, pinipili mo ang kapayapaan mo. May mga kapitbahay na bawat usapan na uuwi sa reklamo, chismis o drama. Kapag palagi kang nakikisali, unti-unti kang hinihila pababa. Kaya minsan, ang pinaka-mature na move ay umatras. Isang tango, isang maikling, okay po, tapos na. Hindi mo kailangan makipagkwentuhan ng matagal. Lalo na kung alam mong after ng usapan, mabigat na naman ang pakiramdam mo. Limiting interaction doesn't mean cutting people off completely. It means controlling how much energy you give. Hindi lahat deserve ng oras mo, atensyon mo, at emotional space mo. Kung dati lagi kang available, pwede kang unti-unting maging busy. May ginagawa, may inuuna ka, kasi may buhay ka rin. Kapag may tanong sila, sagutin mo ng diretso, pero maikli. Walang detalye, walang kwento. Dahil minsan, information is ammunition. Kapag alam nila ang problema mo, gagamitin nila yan sa chismis, sa panghuhusga, o sa paninira. Kaya keep it simple, keep it light, keep it neutral. At huwag kang mag-guilty. Hindi mo obligasyon na maging emotionally available sa lahat. Hindi mo trabaho na ayusin ang ugali ng kapitbahay mo. Ang responsibility mo ay alagaan ang sarili mo. Peace is not being rude. Peace is being wise. Sa totoo lang, mapapansin mo yan. Habang mas konti ang interaction, mas konti ang stress. Mas tahimik ang isip mo. Mas malinaw ang araw mo. At doon mo marirealize na minsan, distance is the best boundary. Number 2, huwag kang mag-overshare. Simple lang pakinggan, di ba? Pero isa to sa pinaka-powerful na protection mo laban sa toxic na kapitbahay. Kasi ganito yan, hindi lahat ng nakikinig ay may mabuting intensyon. Minsan, mukhang concerned lang sila. Parang gusto ka lang kamustahin. Kumusta na kayo? Anong nangyari sa trabaho mo? Uy, bakit parang tahimik ka lately? Pero sa likod ng tanong na yan, hindi lahat ay curiosity. Yung iba, information gathering. Parang intel. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng baliktarin, dagdagan, o ikalat. So kapag nag-overshare ka, binibigyan mo sila ng bala. Yung simpleng kwento mo tungkol sa problema sa pamilya, pwedeng maging chismis bukas. Yung reklamo mo sa trabaho, pwedeng gamitin para husgahan ka. Yung plano mo, pwedeng pangunahan, isabotahe, o pagtawanan. At ang masakit, ikaw pa ang lalabas na maarte o problematic kahit ikaw lang naman ang naging honest. Hindi mo kailangang i-explain ang buong buhay mo para maging polite. Minsan sapat na ang okay lang naman, busy lang lately, all good. Short answers save peace. Hindi ka rude, you're just protecting your space. Remember, privacy is power. Hindi lahat ng tao may access sa personal na detalye ng buhay mo. Relatable to, lalo na kapag kapitbahay, araw-araw mo kasi silang nakikita. So feeling mo, obligated kang magkwento. Pero hindi porket malapit ang bahay, close na rin ang boundaries. Hindi mo kailangan i-update sila sa problema mo, sa sweldo mo, sa away nyo sa bahay, o sa mga plano mo sa future. Tahimik na buhay is underrated. At eto pa, kapag tahimik ka, ikaw ang may control. Ikaw ang may hawak ng narrative. Walang ma-misinterpret. Walang ma-twist. Toxic people hate that. Kasi hindi ka nila mabasa. Hindi ka nila mapasok. Hindi ka nila magamit. Hindi ibig sabihin nito, nagsisinungaling ka. Ang ibig sabihin lang, namimili ka. Pili kung ano ang ibinibigay mo, kanino mo ibibigay, at kailan. Kasi hindi lahat ng nagtatanong ay deserving ng sagot. At hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Minsan ito ang pinakamalakas mong depensa. Sa totoo lang, the less you say, the less drama you invite. Mas tahimik ang paligid, mas malinaw ang isip, mas ligtas ang puso. At sa mundo na puno ng usesero at pakialamera, choosing not to overshare is self-respect. Number 3, iwasan mo ang chismis.
Kasi minsan akala mo harmless lang, pero dahan-dahan ka na pala nitong hinihila pababa. Sa umpisa, nakikinig ka lang, tahimik ka lang, parang wala kang sinasabi. Pero the moment na may tinango ka, may oo nga eh, o may simpleng reaction ka, counted ka na. Kasali ka na sa kwento, kahit ayaw mo. At kapag umiikot na ang chismis, hindi mo na kontrolado kung paano ka mababanggit doon. Ang chismis, parang apoy. Maliit lang sa simula, pero kapag pinatulan mo, lumalaki. Kahit hindi ikaw ang nagsimula, kapag nakisali ka, ikaw pa ang pwedeng madamay. Minsan pa nga, ikaw ang lalabas na kontrabida, kahit ikaw ang pinakatahimik sa grupo. That's how toxic environments work. They don't need facts. They just need reactions. Relatable to. May kapitbahay na lalapit sa'yo. Kunwari, concern lang. Uy, alam mo ba si ganito? Bla bla bla. Tapos biglang may reklamo na. May patama na. May husga na. Kung makikinig ka ng matagal, mabigat sa pakiramdam. Kung sasagot ka, mabigat din. Either way, drain ka. Ay minsan ang pinaka-safe na response ay simple lang. Tahimik, iwas, o change topic. Hindi bastos yun. Self-protection yun. Tandaan mo, hindi lahat ng kwento kailangang pakinggan. At lalong hindi lahat kailangang ipasa. Hindi mo ikinababa ang pagiging mature kapag hindi ka nakikisawsaw. In fact, it shows emotional intelligence. May mga tao talagang nabubuhay sa drama. Kapag wala silang audience, nawawala ang power nila. At ito pa, ang chismis, bumabalik. Kahit gaano ka kaingat, may chance na balang araw, pangalan mo na ang laman ng usapan. Kapag alam ng mga tao na hindi ka chismoso o chismosa, less likely ka nilang isama sa gulo. You build a reputation of peace, not noise. So choose silence when needed. Choose distance when necessary. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang maging updated sa lahat ng issue sa paligid. Minsan, ang pinaka-healthy na move ay ang hindi mo alam. At okay lang yun. Peace of mind over pagiging in the loop. Number 4, panatilihing kalmado ang boses mo. Madaling sabihin, pero aminin natin, mahirap gawin, lalo na kung gigil ka na. Lalo na kapag ang kapitbahay mo ay mahilig mang-provoke, mahilig manigaw o magsalita na parang lagi kang may kasalanan. Pero ito ang totoo, ang kalmado mong boses ang pinakamalakas mong sandata. Kapag kalmado ka, hindi ka nila kayang kontrolin. Toxic people thrive on reaction. Gusto nilang tumaas ang boses mo. Gusto nilang magmukha kang galit. Para sa huli, ikaw ang lumabas na masama. Pero kapag steady ang tono mo, simple ang mga salita mo, at walang halong emosyon ang sagot mo, parang nabubunot mo ang plug ng drama. Walang kuryente, walang apoy. Isipin mo to, habang sila ay sumisigaw, ikaw ay nagsasalita ng mahinahon. Sa mata ng ibang tao, malinaw kung sino ang may kontrol at kung sino ang wala. Kahit sa barangay, sa HOA, o kahit sa simpleng usapan lang sa labas ng bahay, ang kalmado ang mas pinakikinggan. Hindi man agad sila tumigil, pero alam mong hindi ka nagpatalo sa emosyon. Hindi ibig sabihin ng kalmado ay mahina ka. Calm is not weak. Calm is powerful. Ibig sabihin lang, alam mo kung kailan ka magsasalita at kung kailan ka tatahimik. Alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo nang hindi ka bumababa sa level nila. Minsan, isang mahinahong, ayusin po natin to, ang mas tumatama kaysa 10 sigaw. Kapag nararamdaman mong kumukulo na ang dibdib mo, huminto ka muna, huminga, bilang ka hanggang 5. Huwag kang sumagot agad, kasi once na nadala ka ng emosyon, wala ka ng control sa narrative. Pero kapag kalmado ka, ikaw ang may hawak ng kwento. Ikaw ang may power. At eto pa, after ng confrontation, ikaw ang mas mahimbing ang tulog. Wala kang regret na, sana hindi ko sinabi yun. Sana hindi ako sumigaw. Tahimik ang konsensya mo. At priceless yun. Peace of mind beats being right. Tandaan mo ito. Hindi mo kailangang manalo sa sigawan para manalo sa sitwasyon. Minsan, ang tunay na panalo ay ang manatiling kalmado sa gitna ng chaos. Kasi kapag kontrolado mo ang boses mo, kontrolado mo rin ang sarili mo. And that changes everything. Number 5, huwag kang pumatol sa parinig. Alam mo, yung parinig, isa yan sa pinaka nakakapagod na klase ng toxicity. Hindi ka direktang kinakausap, pero ramdam mo na ikaw ang tinutukoy. May pahaging, may buntot ang salita,
may drama sa tono. At ang masama pa, parang hinihila ka papasok sa eksena na hindi mo naman piniling salihan. Ang totoo, hindi lahat ng patama ay kailangang sagutin. Kapag pumatol ka, automatic na nagiging conversation yan. Kapag naging conversation, nagiging issue. At kapag naging issue, parang biglang sila na ang may control sa emosyon mo. That's how they win. Toxic people thrive on reactions. Ang galit mo ay pagkain nila. Minsan iniisip mo, kapag hindi ako nagsalita, baka isipin nila tama sila. Pero mali yan. Silence is not weakness. Silence is self-control. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa taong wala namang balak umunawa. Hindi lahat ng tao deserve ng response mo. Relatable to. Yung tipong maririnig mo, may mga tao talagang walang disiplina. Tapos sakto, kakalabas mo lang ng gate. O kaya, buti pa yung iba, marunong rumespeto. Habang nakatingin sa direksyon mo. Sa totoo lang, hindi yan tungkol sa'yo. Projection yan. Nilalabas nila ang frustration nila dahil wala silang lakas ng loob na maging diretso. Kapag pinatulan mo ang parinig, binibigyan mo sila ng spotlight. Parang sinasabi mo, okay, game ako sa drama mo. Pero kapag hindi ka kumibo, kapag tuloy ka lang sa ginagawa mo, nawawala ang power nila. Kasi ang gusto nila, reaction. Ang gusto mo, peace. Hindi magkatugma. Di ba? Hindi ibig sabihin na duwag ka. Ibig sabihin, marunong kang pumili ng laban. Hindi lahat ng ingay ay dapat patulan. Hindi lahat ng patama ay dapat damdamin. Minsan, ang pinaka-mature na sagot ay walang sagot. At tandaan mo to, kung tahimik ka pero buo ka sa loob, panalo ka pa rin. Kung hindi ka pumatol pero payapa ka, ikaw ang lamang. Let them talk. Let them assume. Hindi mo kailangan bumaba sa level nila para patunayan ang value mo. Number 6, kaibiganin mo ang neutral na kapitbahay. Kapag may toxic ang kapitbahay, malaking tulong ang pagkakaroon ng neutral na kapitbahay na kaibigan mo. Hindi sila yung palaaway, hindi rin yung chismosa. Sila yung tahimik lang, observant, at marunong makisama. At dito papasok ang tunay na value nila sa buhay mo. Una sa lahat, may witness ka na. Hindi ka nag-iisa sa kwento mo. Kapag may nangyaring hindi maganda, may taong pwedeng magsabi ng, oo, nakita ko rin yan. Narinig ko rin yan. Sa totoo lang, iba ang bigat kapag hindi lang ikaw ang nagsasalita. Mas credible, mas may timbang. Pangalawa, meron kang reality check. Minsan kasi, dahil sa stress at inis, napapaisip ka kung ikaw ba ang mali o OA ka lang. Kapag may neutral kang kausap, may magsabi sa'yo ng, hindi ka naman mali. O kaya, valid yung nararamdaman mo. That alone already gives peace of mind. Hindi ka nag-i-imagine, hindi ka praning, may sense ang nararamdaman mo. Pangatlo, sila ang bridge, hindi gasolina. Ang neutral na kapitbahay ay hindi nagpapalala ng issue. Hindi sila yung, uy, alam mo ba kung anong sinabi niya tungkol sa'yo? Instead, sila yung marunong mag-de-escalate. Kung sakaling kailangan ng mahinahong pag-uusap, minsan sila pa ang pwedeng maging middle person. Hindi para magkampihan, kundi para humupa ang tensyon. Pang-apat, may protection ka without confrontation. Hindi mo kailangan makipagsagutan o makipagbangayan para ipagtanggol ang sarili mo. Minsan, sapat na alam ng toxic neighbor na hindi ka isolated. Na may nakakakita, may nakakarinig, may aware. Believe it or not, that alone makes toxic people think twice. At higit sa lahat, may normalcy ka. Hindi lahat ng kapitbahay, drama. Kapag may isang taong normal kausap, naaalala mo na hindi umiikot ang mundo sa toxicity. Life goes on. May safe space ka kahit nasa labas lang ng bahay mo. Hindi mo kailangan maging best friends. Hindi rin kailangan maglabas ng buong kwento ng buhay mo. Simple lang, respeto, small talk, genuine kindness. Kasi minsan, ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa toxicity ay isang tahimik pero maasahang kakampi. At tandaan mo ito, you don't need to win the neighborhood war. Kailangan mo lang ng sapat na suporta para manatiling buo, kalmado, at grounded. That's real strength. Number 7, ayusin mo ang bakod o privacy mo. Hindi lang ito tungkol sa materyales, kundi tungkol sa peace of mind mo. Minsan, hindi mo naman kailangan makipag-away o makipag-usap para lang magkaroon ng katahimikan. Minsan, sapat na ang physical distance para magkaroon ng emotional distance.
Kapag malinaw ang hangganan ng space mo, mas malinaw din sa isip mo na dito lang sila, hanggang dyan ka lang. Halimbawa, kung may bakod ka pero mababa, baka oras na para taasan o ayusin. Hindi dahil may tinatakbuhan ka, kundi dahil may pinoprotektahan ka. Pinoprotektahan mo ang sarili mo, ang pamilya mo, at ang tahimik mong buhay. Hindi lahat ng privacy ay pagiging suplado. Minsan, ito ay self-respect. Pwede ring simpleng bagay lang. Kortina na mas makapal, blinds na hindi kita ang loob ng bahay mo, halaman o halamanan sa gilid ng bahay na nagsisilbing natural barrier. Hindi kailangang bongga. Ang mahalaga, hindi ka na exposed sa mata, chismis at opinyon ng iba. Kasi aminin natin, may mga kapitbahay na parang laging naka-observe mode. Laging may comment, laging may side eye. Kapag bukas na bukas ang space mo, parang bukas din ang invitation sa pakikialam. Pero kapag inayos mo ang privacy mo, tahimik mong sinasabi na this is my space, respect it. At may epekto yan sa mental health mo. Kapag alam mong hindi ka minamasdan, hindi ka iniintriga, mas nakakahinga ka, mas nakaka-relax, mas ikaw ka. Hindi ka laging naka-defense mode, hindi ka paranoid. You feel safe, and that matters. Hindi rin ito sign ng weakness. Sa totoo lang, strength ang marunong maglagay ng boundaries. Hindi mo kailangang mag-explain sa lahat kung bakit mo inaayos ang bakod mo. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para protektahan ang kapayapaan mo. So kung may pagkakataon, mag-invest ka sa privacy. Hindi lang sa bakal, kahoy o kortina, kundi sa sarili mo. Kasi sa mundong maingay at puno ng toxic, privacy is power. At kapag may peace ka sa sarili mong space, mas kaya mong harapin kahit sino, kahit anong issue, kahit anong kapitbahay. Number 8, kontrolin mo ang iyong emosyon. Kasi dito talaga nagsisimula at nagtatapos ang laban. Aminin natin, kapag may toxic na kapitbahay, unang tinatamaan ang emosyon mo. Naiinis ka, nagagalit ka, minsan napapaisip ka pa ng mga salitang gusto mong isigaw pero pinipigilan mo na lang. Normal yan, tao ka. Pero ang problema, kapag emosyon ang nagmaneho ng desisyon mo, madalas talo ka. Ang toxic na tao, umaasa yan sa reaksyon mo. Parang gasolina ang galit mo sa apoy nila. Kapag nakita nilang apektado ka, pakiramdam nila, panalo sila. That's their validation. Kaya ang unang hakbang ng kontrol ay huwag mong ibigay ang satisfaction na hinahanap nila. Hindi ibig sabihin nito na mahina ka. Sa totoo lang, mas mahirap pigilan ang sarili kaysa pumatol. Kapag may ginawa silang nakakainis, huminga ka muna. Literal, huminto ka muna. Isang malalim na hinga bago ka magsalita o kumilos. Sa sandaling yon, binibigyan mo ang sarili mo ng chance na pumili ng mas matinong response kaysa automatic reaction. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang ilabas agad. Hindi lahat ng iniisip mo kailangang sabihin. Mahalagang tandaan na ang emosyon ay pansamantala, pero ang consequences ay pangmatagalan. Isang sigaw, isang post, isang pagpatol mo lang, pwedeng ikasira ng tahimik mong pamumuhay. Kaya tanungin mo muna ang sarili mo, worth it ba to? May mapapala ba ako? Kadalasan ang sagot, wala. Kontrol din ang emosyon kapag pinili mong umiwas. Hindi ka luwag dahil tumalikod ka. Minsan, that's emotional intelligence. Alam mo kung kailan ka lalaban at kung kailan mo poprotektahan ang peace of mind mo. Hindi lahat ng laban ay pisikal o verbal. May mga laban na nananalo ka sa katahimikan. At huwag mong kalimutan, hindi mo kontrolado ang ugali ng kapitbahay mo. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. That's power. Kapag natutunan mong manatiling kalmado kahit may gumugulo sa paligid mo, mas lalong tumitibay ang loob mo. Hindi ka nila mababali, hindi ka nila napapasunod. Ang totoong panalo ay hindi yung nasagot mo sila. Ang totoong panalo ay umuwi ka sa bahay mo na payapa ang isip mo. Calm is not weakness. Calm is control. At kapag may control ka sa emosyon mo, kahit gaano pa sila ka-toxic, hindi nila hawak ang buhay mo. Number 9, iwasan mo ang online drama. Alam mo yung feeling na may ginagawa kang post o comment sa social media tapos biglang may sumingit na toxic reply? Parang wala ka ng control, di ba? Iyan ang online drama.
Kapag toxic ang kapitbahay mo, isa sa mga easiest ways nila para ma-stress ka ay gamitin ng social media para mag-create ng gulo. Pwede silang mag-comment sa post mo, mag-viral ng chismis, o mag-spread ng false info. Kung sasabayan mo ito, mas lalaki ang problema at mas apektado ang mood mo araw-araw. Kaya mas safe na i-block o i-mute ang negativity. Hindi mo kailangang i-explain o i-justify ang sarili mo sa kanila online. Tandaan mo, not every comment deserves a reply. Ang less interaction mo sa toxic online behavior, mas hindi ka nila maaapektuhan. Focus ka na lang sa sarili mong space. Eventually, mas na-maintain mo ang peace of mind mo at hindi ka madadala sa gulo. Parang life lesson din. Kung saan ka nagpo-post o nagre-react sa online drama, you're giving them power over your emotions. So choose wisely what you engage with. Peace is priceless at mas importante kaysa sa temporary satisfaction na makasagot o makapagpatama. Number 10, mag-focus ka sa sarili mong buhay. Isa sa pinakamabisang paraan para hindi ka maapektuhan ng toxic na kapitbahay ay mag-focus ka sa sarili mong buhay. Imagine mo, bawat oras na ginugugol mo sa iniisip mga ugali nila o sa galit at inis na dulot nila, actually, nawala sa iyo ang oras at energy mo na pwede mong gamitin sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Kaya instead na mag-stress sa drama nila, subukan mong ilagay ang energy mo sa mga bagay na makakapagpasaya at makakatulong sa sarili mo. Pwede mo itong gawin sa simpleng paraan. I-prioritize ang hobbies mo, ang goals mo, o kahit simpleng self-care routines. Kung mahilig ka magbasa, magbasa ka. Kung mahilig ka mag-garden o magluto, gawin mo. Kapag busy ka sa meaningful activities mo, automatic na nababawasan ng time at space para madistract ka sa toxic vibes. Plus, it feels good. Parang, this is my life. I'm in charge of it. At hindi nakadepende sa mood o behavior ng iba. Minsan, ang focus sa sarili ay hindi lang physical activities, kundi mental din. Mag-set ka ng small boundaries sa isip mo. Hindi ko na kailangan pakialaman lahat ng sinasabi o ginagawa nila. My peace comes first. Dapat ganyan ang iniisip mo. Kapag na-realize mo ito, mas nagiging confident ka at mas hindi ka madaling mahook sa drama ng ibang tao. Gaya ng sinasabi ng iba, mind your own garden and let others tend to theirs. Ang importante, ikaw ang may control sa happiness mo, hindi sila. Number 11, kilalanin kung abuse na. Minsan, mahirap mapansin kung ang toxicity ng kapitbahay mo ay normal lang na kaartehan o kung abuso na talaga. Kadalasan, iniisip mo, baka sobra ka lang sensitive o masyado ka lang nagre-react. Pero may mga malinaw na signs na hindi lang basta iritasyon ang nararanasan mo. Ito na ang abuse. Halimbawa, paulit-ulit nilang sinisira ang privacy mo. Parang laging nagbabantay o nag-check sa buhay mo. O kaya'y naglalagay ng tensyon sa paligid mo. Kung palagi kang nakakaranas ng fear, anxiety o stress dahil sa kanila, hindi na normal yan. Ang mga toxic na tao, minsan hindi halata ang ginagawa. Chismis, parinig, o silent treatment. Pero kung nararamdaman mo na constantly unsafe ka, na pinapahiya ka, o ini-intimidate ka, those are red flags. Huwag mong isipin na, bahala na, matibay naman ako. Kasi kahit strong ka, walang dahilan para tiisin ang emotional o psychological abuse. Isa pang paraan para malaman kung abuse na, i-check ang pattern. One time na galit o drama, okay pa. Pero kapag paulit-ulit na, araw-araw o linggo-linggo, at nakakaapekto na sa mood mo o productivity mo, ibig sabihin, hindi lang basta toxic, it's abuse na. At mahalaga ring tandaan, hindi mo kailangang patunayan na tama ka o baguhin ang behavior nila. Ang priority mo ay protektahan ang sarili mo. Sa madaling salita, kilalanin ang abuse sa pamamagitan ng pagtanggap sa nararamdaman mo. Trust your gut. Kung masakit, nakaka-stress, o nakaka-apekto sa mental health mo, huwag mong baliwalain. Hindi ka masyadong sensitive. Tunay lang na nararapat mong maramdaman ang peace sa sariling tahanan. Number 12, piliin mo kung ano ang papatulan mo. Hindi lahat ng gulo o tensyon sa paligid mo ay kailangang patulan. Minsan, masarap sa pakiramdam na magsalita o mag-react, lalo na kung galit ka na sa ginagawa nila. But think about it. Kung patuloy kang nakikipag-away sa bawat maliit na bagay, ang nangyayari, nauubos ang energy mo sa negative vibes nila.
at hindi mo na napapansin ang sarili mong peace of mind. Bakit ka palalaban sa maliit na alon kung pwede ka namang lumangoy sa malinis na tubig? Meaning, kailangan mong kilalanin kung alin sa mga situation ang worth ng effort mo at alin ang hindi. Hindi porket may mali sila sa'yo, kailangan mo na agad dumugon. Sa ibang pagkakataon, mas matalino na lang na bumalik sa sarili mong buhay at i-focus ang energy mo sa mga bagay na may impact sa happiness mo. Imagine mo na lang, bawat drama o stress na pinapansin mo sa kanila, parang nagdadagdag lang ng unnecessary baggage sa backpack mo. Sa halip na magdala ng toxic weight, why not choose battles na makakatulong sa'yo, hindi sa kanila? At syempre, hindi ibig sabihin na you're being weak. Strong ka pa rin, kasi alam mo kung kailan ka tatayo at kung kailan ka aalis. Parang self-respect 101. You value your peace more than proving a point na sa huli, wala namang winner, kundi kayo pareho na stressed. Remember, energy is precious. Don't waste it on people who drain it. Number 13, huwag kang gumanti. Alam mo, kapag toxic ang kapitbahay mo at nagalit ka o nag-react ka agad, parang binibigay mo sa kanila yung fuel na gusto nila. Parang fireworks. The more sparks, the bigger the explosion. Kapag sinagot mo ang pang-aasar o patama nila, hindi lang nadadala mo ang sarili mo sa drama, kundi nagiging bida ka rin sa kwento nila. Mas madali silang masiyahan kapag nakikita nilang naapektuhan ka. Instead na mag-init ang ulo mo at mag-react, subukan mong huminga muna. Step back at i-process ang nararamdaman mo. Pwede mo ring isipin, this is their issue, not mine. Kung may pagkakataon, pwede mong i-address calmly ang problema. Pero kung walang epekto o baka mas lumala, mas safe na i-let go mo na lang. Mas mapipreserve mo ang inner peace mo kaysa maging kasali ka sa endless drama na wala namang patutunguhan. Think of it as choosing peace over pride. Hindi mo kailangan ipakita sa kanila na napikon ka. At sa ganitong paraan, ikaw pa rin ang may control sa sarili mo, hindi sila. Sa ganitong mindset, mas empowered ka kasi hindi ka nagiging hostage ng toxic behavior nila. Number 14, gamitin mo ang tamang oras para kausapin sila. Kahit toxic ang kapitbahay mo, may mga pagkakataon na kailangan mo pa rin makipag-usap sa kanila. But timing is everything. Halimbawa, kung galit pa sila o stressed, huwag mo silang kausapin agad. Para silang apoy na madaling sumiklab kapag nag-init ang sitwasyon. Maghintay ka ng pagkakataon na kalmado ang mood nila o kapag maayos ang energy sa paligid. Sa ganitong paraan, mas mataas ang chance na marinig ka nila at hindi mo kailangan makipag-conflict. Pwede ring piliin mo ang oras na hindi ka rin stressed o abala. Kapag pareho kayong relaxed, mas natural ang pag-uusap, mas maayos ang tono, at mas malinaw ang message mo. Hindi mo kailangang i-argue ang lahat sa oras na tense ang kapaligiran, lalo na kapag walang matutuluyang resulta. Remember, sometimes less is more. Ang goal mo, hindi laging manalo, kundi maiparating ang point mo nang hindi nadadala ng toxic vibes nila. Number 15, unahin mo ang iyong kapayapaan. Alam mo, minsan kahit gaano kaayos at mabait, may mga tao talagang parang may misyon na sirain ang peace of mind mo. Kapag toxic ang kapitbahay mo, madali kang ma-stress, mairita, o mawala ng focus sa sarili mong buhay. Pero importante na unahin mo ang kapayapaan mo bago kahit ano paman. Ang kapayapaan mo, hindi pera, hindi opinyon ng iba, at hindi approval ng kahit sino. Ito ang pinaka-importanting asset mo. Imagine mo, every time na pinapatalo ka ng drama nila, every negative word or action nila, parang nag-i-invest ka sa stress mo. At trust me, hindi worth it. Mas better na maglaan ka ng energy mo sa sarili mong happiness, health, at mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay mo. Kung pipiliin mo na protektahan ang kapayapaan mo, automatically, matututo kang maging detached. Hindi ibig sabihin na cold ka o insensitive. Ibig sabihin, conscious ka kung saan mo ilalagay ang energy mo. Kapag napipili mong unahin ang kapayapaan mo, nagiging mas malinaw din ang desisyon mo. Hindi ka basta-basta nagre-react sa toxic behavior. Instead, nakakapili ka kung kailan at paano ka makikitungo. Ang buhay mo, ikaw ang may kontrol, hindi sila. Sabi ko nga kanina, you can't control their actions. You can control your reaction. At yun ang power mo. Kapag na-practice mo na ito consistently, makikita mo
na kahit may toxic kapitbahay ka, hindi na nila madadala ang mood mo. Chill ka lang, focus sa sarili mo, at hindi ka na basta-basta nadadala sa gulo. Ang kapayapaan mo, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi kung wala yon, wala ring joy sa mga simple things sa buhay mo.